Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Nang marinig ito ni Ellie ito ay namula at si Ellie ay nagsalita at sinabi. Ano ang ibig mong sabihin Pinunong General John? Wala akong ibang iniisip. Nagulat lang talaga ako sa iyong mabilis na pagbabalik. Sabi ni Ellie. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Kanina kasi Miss Ellie habang ako ay pabalik dito sa hindi kalayuan ay natatanaw na kita, at parang ikaw ay tulala at nang ako ay unti-unti nang nakakalapit sa iyo. Nakita ko ang iyong mga labi na nakangiti habang tulala ka. Kaya naisip ko na may naiisip ka na ilang mga bagay na nakakabigay sa iyo ng ngiti. Ngunit huwag kang mag-alala. Hindi ko naaalamin kung ano ang dahilan ng iyong pagngiti. Ang mga babae ay madaming pwedeng dahilan para sila ay mapangiti ng tulad ng nakita ko sa iyong mga labi kanina. Miss Ellie, pwede ko bang malaman kung may kasintahan ka bang naiwan sa Great East Continent? At ang masasayang mga bagay at pangyayari sa inyong dalawa sa Great East Continent ay iyong naisip kaya ka napangiti kanina na mag-isa. Sabi ni Pinunong General John ng pabiro kay Ellie. Nang marinig ito ni Ellie, ito ay namula ulit ang kanyang magandang muka at sinabi. Pinunong General John, hindi ibig sabihin na nakita mo akong nakangiti ay dahil nasa isang lalaki, at nais ko lang malaman mo Pinunong General John. Ang pagkakaroon ng isang karelasyon bilang sundalo ng Great East Continent ay lubos na pinagbabawal ito ni Empress Era. Ito ay may karampatan na mabigat na parusa. Sa pagkakaroon ng karelasyon habang ikaw ay nagsisilbi sa imperyo ng Empress bilang sundalo. Kaya kahit kailan ay wala akong naging kasintahan sa Great East Continent. Kaya nagkakamali ka ng naiisip Pinunong General John. Sabi ni Ellie sa medyo nahihiya na tono. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay muling tumawa at sinabi. Ha, nagbibiro lang ako Miss Ellie, patawad sa aking nasabing biro sa iyo. Masyado palang mahigpit ang Empress ng Great East Continent na si Empress Era tungkol sa pag-ibig sa kanyang mga kasundaluhan. Sa bagay ang pagkakaroon ng isang karelasyon ay isang sagabal sa tungkulin ng isang sundalo sa kanilang pinamumunuan. At baka naisip din ng Empress ng Great East Continent, na ang pagkakaroon ng karelasyon ng kanyang mga kasundaluhan ay magiging panganib lang ito sa kanyang imperyo. At lalo na ang kanyang mga kasundaluhan ay mga babae na tulad nyo. Kaya gano'n na lang din siguro kabigat na pinagbabawal na magkaroon ng kasintahan ang kanyang mga kasundaluhan. Tama ba ako Miss Ellie? Nang marinig ito ni Ellie, ito ay nagsalita at sinabi. Tama ka naman Pinunong General John. Subalit sa tingin namin lahat ay may mas mabigat pa na dahilan din si Empress Era. Kaya gano'n na lang niya pinagbabawal na magkaroon kami ng karelasyon sa loob ng kanyang imperyo at pamumuno. Ngunit ito ay hindi na namin inalam o nalaman pa. Sabi ni Ellie. Nang marinig ito ni Pinunong General John ito ay ngumiti at sinabi. Miss Ellie, kung dito sa Westrington ay wala kaming pinagbabawal na kahit ano. Maluwag ang aming mga patakaran dito lalo na pagdating sa pag-ibig. Kung sa katagalan na pananatili nyo dito sa Westrington, at sa imperyo ni Emperor Daryl at kayo ng iyong mga kapatid na babae ay umibig sa isa sa mga kasundaluhan ng Westrington, ito ay aming susuportahan. Kaya wala kayong magiging problema tungkol sa magiging pag-ibig nyo at mararamdaman nyo. Ang pagkakaroon ng pagmamahal sa isa sa mga kasundaluhan dito o sa iba pa man ay ito ay karapatan ng bawat isa. Kaya ito ay hindi namin pwedeng pigilan.
Sabi ni Pinunong General John nang nakangiti sa tono ng pagbibiro. Nang marinig ito ni Ellie ito ay wala ng pasensya at sinabi. Pinunong General John, puro ka din pala kalokohan. At saka wala sa isip ko din o namin ng aking mga kapatid na umibig at magkaroon ng karelasyon. Nais lamang namin na mamuhay ng mapayapa at makatulong sa imperyo na aming pinagsisilbihan. Kaya wala sa akin pag-iisip na magmahal o pumasok sa isang relasyon. Sana ay malinaw ito sa iyo, Pinunong General John. Hindi pa ba tayo aalis at tutungo sa mga general? Sabi ni Ellie. Nang marinig ito ni Pinunong General John. Ito ay ngumiti at sinabi. Hahaha, halika na Miss Ellie. Ito ang iyong kabayo na gagamitin sa ating pagtungo kung nasaan ang mga general ng Westrington. Aalalayan pa ba kita sumakay sa kabayo? Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ni Ellie ito ay nagsalita at sinabi. Kaya ko na Pinunong General John mag-isa. Nakalimutan mo na ba agad ako ay nanggaling sa Great East Continent bilang sundalo? Kaya ang ganitong bagay ay pangkaraniwan na lang sa akin na sumakay sa isang kabayo. Sabi ni Ellie at mabilis itong sumakay sa kabayo. Nang makita ito ni Pinunong General John ito ay ngumiti at sinabi. Mahusay Miss Ellie, kung ganun tayo na umalis at para makarating tayo agad kung nasaan ang mga general. Sabi ni Pinunong General John. At ito ay mabilis din sumakay sa kabayo. At si Pinunong General John ay tumingin kay Ellie at sinabi, tayo na. At dahan-dahan pinalakad ni Pinunong General John ang kanyang kabayo. At si Ellie nang makita niya na naglakad na pasulong ang kabayo ni Pinunong General John ito ay nagcommand na din at pinakilos niya na ang kanyang kabayo. At ang dalawa ay patungo na sa gate ng imperyo ng Westrington para lumabas. Tuldok. Nang makarating na sila Pinunong General John at Ellie sa gate ng imperyo ng Westrington. Sinalubong sila ng isa sa mga kasundaluhan na nagbabantay sa gate. At ang sundalo ay yumuko at sinabi, kayo pala Pinunong General John. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Pinunong General John ito ay ngumiti at sinabi, pakibuksan na ang gate ng imperyo. Ako ay may mahalagang pupuntahan ngayon kasama ang isa sa mga kasambahay sa kaharian ni Emperor Daryl. Kami ay nagmamadali na makatungo sa aming paruroonan. Sabi ni Pinunong General John. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan. Ito ay nagsalita at sinabi. Masusunod Pinunong General John. At ito ay agad-agad na sumigaw at sinabi. Buksan ang gate ng imperyo, ang Pinunong General ay lalabas. Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. Maya-maya. Ang gate ay dahan-dahan nagbubukas at ang tunog ng makinarya ay naririnig. At nang magbukas ng tuluyan ang gate ng imperyo ng Westrington. Si Pinunong General John ay nagsalita at sinabi, sa akin pag-alis, mahigpit niyong bantayan ang gate ng imperyo. Kung may nais man pumasok sa imperyo habang wala ako ay mahigpit niyo itong pagbawalan at paalisan niyo agad. Kung ito ay magpupumilit, alam niyo na ang dapat gawin. Wala akong pinahihintulutan na makapasok na tagalabas sa imperyo habang wala ako. Kahit sino pa, ang mga pamilya ni Emperor Daryl ay masyadong abala sa mga oras na ito kaya wala silang oras para makarating sa ating imperyo. Bantayan niyo mabuti ang imperyo. Kung may ibang makapasok dito kayo ang malalagot sa akin. Maliwanag ba? Sabi ni Pinunong General John sa seryosong tono. Nang marinig ito ng isa sa mga kasundaluhan. Ito ay agad na nagsalita at sinabi, masusunod Pinunong General John, huwag kayong mag-alala, ang mga bilin nyo sa akin ay aming gagawin. Babantayan namin ng mahigpit ang gate ng imperyo at gagawin namin lahat upang walang ibang makapasok sa loob ng imperyo. Kahit gumamit pa kami ng dahas para maitaboy lamang ang magpipilit na makapasok dito. Sabi ng isa sa mga kasundaluhan. Nang marinig ito ni Pinunong General John, ito ay nagsalita at sinabi, mabuti kung ganun, kami ay aalis na, sabi ni Pinunong General John. At ito ay tumingin muli kay Ellie at sinabi, tayo na Miss Ellie, kailangan na natin bilisan upang hindi tayo abutin ng dilim sa daan. Malayo-layo din ang ating pupuntahan, sabi ni Pinunong General John. At agad-agad niyang pinatakbo ang kanyang kabayo. At ganun din si Ellie. At ang dalawa ay mabilis na nakalabas ng imperyo ng Westrington. At sila ay nagpatuloy na sa paglalakbay patungo sa sagradong lugar na nasasakupan ng Westrington. Kung saan matatagpuan ang sagradong lagusan patungo sa mundo ng iba't ibang nilalang na binabantayan ng mga kasundaluhan ng Westrington.
at ng mga general na sila General Roy, General Hyundai, General Asahi at General Hyper. At nang makita ng isa sa mga kasundaluhan ang paglabas nila Pinunong General John, ito ay muling sumigaw at sinabi, "Isarado na muli ang gate ng Imperyo." Mahigpit na pinagbili ni Pinunong General John na wala na tayong papasukin sa loob ng Imperyo na kahit na sino. Sigaw ng isa sa mga kasundaluhan. At ang gate ay agad-agad na sinarado at ang makinarya ay muling naririnig. Samantala, sa mundo ng iba't ibang nilalang, sa lugar ng lahi ng mga elf, sila Lin at General Oliver ay labis na naglalaban peren sa taas ng kalangitan. Ang dalawa ay labis na naglalaban. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!